Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Hapon po. Another Friday po ulit at alam po ang bawat isa ay naka-ready sa bawat churches natin. Itong ating United Prayer every Friday. Pero bago po tayo tumungo sa pananalangin, hayaan po natin na balikan natin yung ating napag-aralan this week at tatlo po ito, yung 3 great blessing in Christ. So, kahapon po ay na-review na ni Pastora Joanne, pero gusto ko lamang po na ipaalala pa rin po natin na may tatlong pinaka o malaking blessing o pagpapala ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang una po ay yung boldness and liberty of speech and prayer. Pag sinabi pong boldness ay kahit ano, kaya nating ipanalangin, kaya nating sabihin sa Diyos. At yung liberty is kalayaan na magsalita o sabihin ang laman ng puso natin sa panalangin. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagpakalang kaya nating makipag-usap sa Kanya ng heart to heart. Amen po. So, ang liberty of speech, kalayaan na ma-express mo yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Either ito ay masaya, either ito ay malungkot, either ito ay halos ikabaksak mo na. Pero andun yung kalayaan natin na sabihin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kalayaan mong magsalita, kalayaan natin na mag-pray. Kaya mong sabihin lahat sa Diyos, may tapang at kalayaan nating magsalita at sabihin lahat ng laman ng ating kalooban. Amen po. Wala po tayong kinikip o kinikip na pwedeng hindi sabihin, kundi pwede mong sabihin lahat sa Panginoon. Amen po. Kasi kahit po hindi natin sabihin, ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung ginagawa mo natin, alam ng Diyos yung laman ng puso mo. And ito, malaya tayong lumapit at makipagkatwiranan sa Diyos. Amen po. Masasabi mo sa Diyos ang lahat. Amen po, sapagkat alam natin na sa bawat panalangin natin, malaya mong masasabi ang laman ng puso natin. At yun, ang isa sa blessing na andun yung ating puwersa na pwede kang magsalita sa Diyos, pwede kang magtanong, pwede kang maglambing, pwede mong sabihin yung laman ng ating puso at isipan. At yung number 2 po, sabi niya, access with confident assurance of an answer. Hebrew 4:14-16. Yung access po, meron kang saserdote o meron kang representative, Alam mo na dun sa kalangitan ay may Diyos na magsasabi dun sa Ama. Si Jesus ang ating saserdote na ating representative. May access ka. Alam mo na, Lord, sa time na nahihirapan ako, alam ko na ang Diyos, ang si Jesus ang magsasabi sa Ama. Alam na alam mo. Amen po na meron kang access. Assurance na ito ay masasagot. Amen po ang ating mga prayer. May way o representative tayo doon sa taas na baback up sa atin. Amen po. Baback up sa atin na pag nananalangin tayo, alam mo na, Jesus, iparating mo sa Ama. Amen, yung nangyayari sa akin. Amen po, madali tayong lumapit kasi alam natin andon si Jesus na magpaparating sa Ama. Yung bang assurance, yung sigurado ka, sure ka, amen po, na masasagot ang panalangin mo. No doubt. Walang pag-aagam-agam na sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. At blessing po kasi nandiyan ang Panginoon. Yan ang si Jesus na dinala at nagkatawang tao ay isang malaking blessing sa bawat isa. Kasi nagkaroon tayo ng access na maiparating yung ating mga puso na alam ng Diyos yung laman, yung mga sakit, yung hirap mo, amen, yung kapaguran mo, andun po yung access natin. At sure at assurance natin na ito po ay masasagot. Meaning tayo po ay ang priority ng Diyos. Amen po, pagdating po sa blessing, lahat ay kaya niyang ibigay. Lahat ng blessing po. Amen po. Alam niyo po, pag sinabi pong blessing,
hindi lamang po ito ay financial. Ang blessing po ay blessing kasi nasa ministry ka. Blessing kasi masigla ka, malusog ang pamilya mo. Ang sinasabing blessing po dito is not all the matters na ito ay financial. Blessing kasi sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang malaking blessing sa akin. Kasi kasama kita sa ministry. Amen po. Isang pagpapala na may kasama ka sa iyong paglilingkod. Sa isa't isa, tayo ay blessing sa isa't isa. At salamat pa kasi andun yung paglilingkod mo, iyan ay isang blessing sa Panginoon na ibinigay ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo sa bawat isa sa atin ng pusong mapaglingkod. Amen po. At sa bawat panalangin natin, ang iyong blessing po ay sinasagot ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, isa kang blessing sa akin. Amen po. Yung blessing na nagmula sa Diyos, na kaya nating i-share sa bawat isa sa atin. Sa number 3 po, sabi niya, faith from Christ, Hebrew 12:2, looking unto Jesus, our author and finisher of our faith. No matter what, ano man yung dadaanan mo, ano man yung titiwarin mo, ano man yung haba ng lalakbayin mo, maniwala kang kasama mo ang Diyos. Ang pinagmula na pananampalataya natin ay si Kristo. Ito ay isang blessing na ibinigay ng Diyos, ang marunong tayo at tinuruan tayong manampalataya sa Diyos. Amen po, tinuruan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, makalapit sa Kanya. At yung faith po natin ay makukuha natin, ito po ay isang malaking blessing, isang biyaya na galing sa Diyos. Naniniwala po tayo na ibinigay ng Diyos ang blessing upon blessing, ng isang pananampalataya na galing sa Kanya. Amen po. So, yung tatlong bagay na yun ay isang malaking blessing na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang blessing ay marami pong kategory katulad ng sinabi ko kanina. Ang pagpapala po na blessing na binigay ng Diyos sa atin ay yung gumising ka sa isang umaga na ikaw ay malakas sa araw-araw. Sa kalusugan mo, kalusugan ng pamilya mo, inulit ko po, no, yung ministry mo is a big blessing. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa ating ministeryo ngayon. Kaya yung bawat ministeryo ng bawat isa sa atin ay isang pagpapala na galing sa Diyos. Kasi nagkaroon tayo ng opportunity na gamitin ng Diyos sa Kanyang ubasan para sa mga kahaluluwa. That is a blessing. Isa kang pagpapala, kapatid. Sa mga personal needs mo, amen po, sa sitwasyon ng family mo, pagpapala kasi katuwang mo yung mga kasamahan mo sa ministry. Ang mga born again ay isang pagpapala. Ang makakilala sa Diyos at malaman mo ang katotohanan tungkol sa Diyos ay isang pagpapalang galing sa Diyos. Ang maayos na ministeryo ay isang pagpapalang galing sa Diyos. Ang isang pamilyang Kristiyano ay isang pagpapala sa Diyos. Amen po. Alam mo na nagtitiwala ka at sure ka sa sasagutin ng Diyos ang bawat prayer po natin para makuha mo ang mga blessing. Isang opportunity na nakakausap natin ng Diyos nang walang hesitant o hindi urong-sulong pag kinakausap mo ang Diyos. Kasi alam mong may sagot ang Diyos. Pag ang prayer mo ay kailangan meron tayong personal na communication sa Diyos. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Mahirap po ang verse 8, but know, O Lord, Thou art our Father, we are the clay, and Thou our Potter, and we all are the work of Thy hands. Amen po, tayo po ay minumold ng Diyos unti-unti. Kaya po tayo ay willing lang, amen po, na i-mold ng Lord. At isa sa minumold ka ng Lord at tinuturuan ka ay ang manalangin everyday po. Hinuhubog tayo ng Diyos maging malapit sa Kanya. Kailangan lang po nating sumunod at magpahubog para makuha natin ang pagpapala.
prayer ang isang paraan para tayo po ay makatayo. Amen po. So, isa na lang po ang aking sasabihin. No, ito pong last verse ko, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helped me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. Amen po. Ang Diyos ang ating strength. Amen po. Ang Diyos ang pinanggalingan ng blessing na to, tong kalakasan na to, tong ministry meron ka. Kung ano mong meron ka, kapatid, ito ay isang pagpapalang galing sa Panginoon. And be thankful po, anuman yung hawak na blessing po natin. At ang pagpapala ay binigay ng Diyos nang wala pong hesitant. Amen po. Hindi urong sulong, kundi ito ay isang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. So, ang bawat sitwasyon po ng buhay natin, amen po, ay isang pagpapalang galing sa Panginoon. Yun lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At praise the Lord po dahil nagpapatuloy tayo sa pagpupuri at pananalangin na sama-sama dito sa Rema Philippines. At ito po ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Tulad po ng ating mga napag-aralan, o na-share sa atin ng ating mga pastor, na there are three great blessing in Christ. At yung nga po na-share po sa atin iyon at na-review na po sa atin. At alam niyo po ba na marami naman po talagang blessing na makukuha tayo pag tayo po ay sumunod o simula po nung sumunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At isa po sa mga naranasan ko na blessing sa ating Panginoong Jesucristo ay yung siya na mismo ang umako doon sa krus ng Kalbaryo na naging daan para tayo po ay maging malaya sa paglapit sa ating Panginoon. Doon sa katagumpayan na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po, anytime ay pwede po tayong lumapit sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya nga sabi niya, prayer is blessings. Kaya ang utos sa atin ng Panginoon ay pray without ceasing. Alam na po natin yan, nasa 1 Thessalonians 5:17 ay inuutos niya sa atin na tayo po ay dapat manalangin ng tuloy-tuloy. Dahil po malaya na tayo. We have anytime access na dumulog sa ating Panginoon. At sa bawat pagdulog natin sa Panginoon ay mayroong pagpapala na nakakamtan tayo sa ating paglapit sa Diyos. Sa Lucas chapter 18 verse 1 sa New English Translation po, ang sabi niya rito, "Then Jesus told them a parable to show them they should always pray and not lose heart." Amen po. At sabi niya po sa Tagalog, po doon sa MBB, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila ang dapat na sila ay manalangin lagi at huwag manghinawa. Sinabi po dito, kung hihinto po tayo ng pananalangin, kailangan magpatuloy po tayo sa pananalangin. Dahil kung hihinto po tayo sa pananalangin, sabi niya rito, sure po na darating yung failure sa atin, na mapifail tayo and you will lose heart. At darating yung time na mag-give up ka sa buhay mo. Mawawalan ka ng pag-asa, mawawalan ka ng lakas kasi yung sarili mo ang pinapairal mo, yung lakas mo, yung dunong mo. Pero salamat dahil may Jesus tayo na siyang naging tagapamagitan natin para maging access tayo sa Panginoon. Kaya yung pagpapala na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay kasapatan para sabi ng Panginoon, manalangin po tayo. Meron lang po akong nabasa, na sabi niya po doon sa aking nabasa, if there are many regrets in heaven, the greatest will be that you spend so little time in real prayer. Kung alam lang natin na ang blessing patungkol po sa pananalangin, lahat po ng pains, yung sakit, lahat po ng mga frustrations, and lahat po ng regrets mo sa buhay, kung alam mo lang ang
kahulugan ng panalangin at paglapit sa Kanya, dadalhin mong lahat yan sa ating Panginoon. Sabi niya sa Hebrews 11:4-16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. At sabi niya pa rin sa 1 John 5:14-15, alam naman po natin ang verse na ito, ano po? Hindi na tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. At sa 15, sabi niya, yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Ang totoong mga legit, na may tamang relasyon sa Diyos, ay alam niya ang totoong kagalakan sa Panginoon. Alam niya ang tunay na layunin ng buhay. At sabi niya, kaya meron tayong excitement na tayo ay laging lumapit at manalangin sa Panginoon. Dahil sa bawat pananalangin po natin, ay merong naibibigay na kasagutan, may bunga, na nararanasan natin na siyang nagbibigay sa atin. At ang bawat sagot ng panalangin natin, mga kapatid, ay tumataas ang ating pananampalataya. Nagpapalakas sa ating pisikal at spiritual na kalagayan ng ating buhay. Kaya napakapalad po natin, ang blessing ay napakalawak para sa mga anak ng Diyos na may totoong mas lalim na relasyon sa Kanya. Dahil nagsimula nang niligtas ka ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo, nung simula nung tinanggap mo siya, ibinuhos na niya sa atin ang buong pagpapala. Wala na ang sakit, wala na ang kahirapan. Yun lamang po ay merong pong dapat gawin ang mga Kristiyano upang matanggap ang pagpapalang tunay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kinakailangan mo ng disiplina, kinakailangan mo ng tunay na lalim ng relasyon sa Panginoon at paglapit ng tuloy-tuloy sa Diyos. At makakamtan natin ang lubusang pagpapalang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po dito sa Rema, magpatuloy po tayo dahil alam niyo po, simula nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yung dati wala na. At ngayon ay bago na. Isa ka ng bagong pagpapalang mayroong buhay na ganap at kasaya-saya sa ating Panginoon. Amen po? So yan lang po at patuloy po tayo na magpuri at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Samahan niyo po kami, purihin natin ang Panginoon. Lord, nais po namin kayong maranasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nais kong ika'y maranasan, ang kilos ng aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, sama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah! Yes, oh God! Thank you, Lord! Hallelujah! Nais kong ika'y maranasan, Diyos ko'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang
gustong ika'y maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa
po ang nais namin, Panginoon. Ito po ay isang pagpapala para sa isa't isa sa amin. Panginoon, ang mamalagi sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, it's a blessing, O God, na maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, O Diyos, dahil patuloy po namin nararanasan ang pagsama mo sa amin sa pananalangin namin dito sa Rema Philippines, O Lord God. Ang pagkakaisa po namin na patuloy na dumulog sa iyo, patuloy po namin, O Diyos, itinataas sa iyo, Father God. Sama-sama kami ang bansang Pilipinas, Panginoon. Nakikita niyo po ang kalagayan, O God. Hallelujah, yung pong aming mga namumuno simula sa presidente po namin hanggang sa mga pinakamababang posisyon, O Diyos. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. At yung mga desisyon nila, Panginoon, huwag niyong hayaan, O Diyos, na magkamali sila, Panginoon, at maapektuhan ang bansang Pilipinas. Panginoon, nandito kaming mga anak mo na dumudulog sa iyo. Samahan niyo po sila, Panginoon, at gumamit kayo ng mga manggagawa mo, Panginoon, na maihatid ang iyong salita, Father God, upang magkaroon sila ng mas lalong malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang bansang Pilipinas, inaangkin namin ang kaligtasan, Panginoon, spiritual, Panginoon, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas. Winawasak namin ang false religion, false doctrine sa pangalan ni Jesus, katigasan ng puso, kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Anumang klase ng kasalanan ay winawasak namin at pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa pangalan ni Jesus, pinakakawalan po namin, Panginoon, ang kaligtasan, spiritual, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, ang shame and repentance, O God, ang paglapit nila sa iyo, ang kataasan ng pananampalataya, Panginoon, ang paghanap, Panginoon, sa iyo, Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ng buong Pilipinas sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin winawasak din, Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, ang poverty, ang kawalan, ang kasalatan, sa pangalan ni Jesus, ang kahirapan sa bansang Pilipinas. Lord, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. At sa pangalan ni Jesus, ang walang pagkakaisa, ang corruption, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At anumang klase ng bagyo, trahedya, lindol, tsunami, o anumang klase makakasira sa bansang Pilipinas ay sinusuway namin, hindi namin tinatanggap ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. At anumang klase ng bisyo sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin, droga, illegal gambling sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At anumang mga binabalak mo, Satanas, sa bansang Pilipinas, ang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas, ay winawasak namin ito, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami patuloy, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng pagkakaisa, Panginoon, Lord, ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, O God, gentleness, and self-control. Lord, salamat din po, Panginoon, sa patuloy, O God, hallelujah, Panginoon, ng prosperity, O God, na patuloy din bigay, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah, ang daloy, Panginoon, O Diyos, ng pagpapala, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God, at ang protection ninyo, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Father God, sa bansang Pilipinas, O God, at salamat din, Panginoon, ang kabanalan, O God, yung righteousness, O God, may patuloy na dumaloy sa bansang Pilipinas, Panginoon, at maraming salamat din po, Father God, hallelujah, na patuloy, O God, na hanapin nila, Panginoon, magkaroon ng kauhawan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God, yung unity, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God, ay patuloy na yung pinakakawalan, Panginoon, at magandang panahon, good weather, Lord God, hallelujah, patuloy ibigay, O salamat sa kagalingan, Panginoon, hallelujah, physically, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord, and spiritually, O God. Pinagkakatiwala po namin lahat ng ito sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At Lord, tinataas din po namin ang everyday, Lord God, na
Bible study namin sa Rema Philippines, O God. Salamat sa mga mensahe mo, Panginoon, na binibigay sa amin, na ginagamit mo ang aming mga kapastoran, Panginoon, dito sa Rema. Dalangin po namin, Lord God, na i-bless nyo rin po sila, Panginoon, sa kanilang ministry at sa kanilang pamilya, Panginoon, at ingatan nyo rin po sila, Father God, physically and spiritually, O God. At dalangin po namin na every time na sila ay maghahatid ng iyong mga mensahe, Panginoon, O God, may mai-encourage, may equip, Panginoon, magkakaroon, Father God, ng kalakasang spiritual, O God, at dadali sa magmamanifest, O God, sa physical, Panginoon, na pangangatawan at sa mabuhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga revelation ninyo, Father God. Thank you for the word of wisdom, O God, na patuloy yung binibigay sa kanila, O Diyos, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Salamat din po, Panginoon. Hallelujah, tinataas namin ang aming mga kapatiran na nasa abroad, Panginoon. Dalangin po namin, Father God, ang pag-iingat at protection ninyo at patuloy nyo ipaalam sa kanila, Father God, na sila ay dinala nyo doon for a purpose, O Lord God. At dalangin po namin maganap mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa kanila at ang kanilang iniwanan na pamilya dito sa Pilipinas. Ay ingatan nyo at pagpalain din, Panginoon, ganun din po sa kanila. Tapigan nyo po yung joy na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa pangalan po na yung anak ng si Jesus. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga under construction na mga churches po namin, O God. As Lord, hallelujah, our ministry, Panginoon, hallelujah, church planting, O God, hallelujah, bigay niyo po sa amin, Panginoon, sa burden, O God, yung sa pananalangin, Panginoon, sa pagtatrabil po namin, O God, maipanganak namin, Panginoon, O Diyos, ang mga simbahan na yan, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin at sa mga members na yan, Panginoon, na ipinagkatiwala niyo sa amin, O God, sa mga kaluluwa na yan, O God. Dalangin po namin, Panginoon, dalhin niyo po ang mga panyapak namin sa mga bubuksan na simbahan na yan, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Father God, ang mga prayer requests ng bawat isa, Panginoon, na hanggang ngayon, O God, hallelujah, we continue, O Lord God, na isulat namin, Panginoon, na isulat ng bawat isa, i-confess ng bawat isa, Panginoon, ang mga prayer request na yan. Ngayon pa lang po, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, blessing na kami makalapit sa iyo, Panginoon, hallelujah, at maitulog namin ang lahat ng aming mga pangangailangan sa iyo, O Diyos, at handa kang makinig at sumagot sa aming mga panalangin na aayon sa iyong kalooban. Kaya maraming salamat po, O Diyos, ang namin ang kasagutan ng mga prayer request na ito. At gayon din po, Panginoon, sa aming Senior Pastor Boy, O God, sa bawat pagkakaisa namin ngayon, na Father God, na patuloy na kalakasan, physical, spiritual, Panginoon, ang patuloy na inaangkin namin sa Kanya at kumpletong kagalingan sa Kanyang physical na katawan. Salamat po, Ama, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kami na binibigyan, Panginoon, O God, ng overflow ng blessings, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang aming pastor. Salamat sa buhay niya. Ingatan mo siya sa lahat ng kanyang pinupuntahan, Panginoon, ang pag-iingat at kalakasan na nagmumula sa iyo. At maging ang kanyang mga mahal sa buhay, O God, ikaw ang siyang mag-ingat. Dalangin din po namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy mo, O God, na pagputin mo kami, pagkaisahin mo, Panginoon, ang aming mga leaders sa isang layunin upang, Lord, matupad, Panginoon, O God, ang mga pangako mo, O God, sa aming simbahan. Bigay mo, Panginoon, yung burden lalo, Panginoon, sa aming mga leaders, O God, sa mga kaluluwa, sa nasasakupan ng bawat isa, Panginoon. At ganun din, Lord, dalangin din po namin sa aming mga leaders ang pag-ibig, ang pag-unawaan, Panginoon, O God, at pagkakaisa upang magkaroon, Panginoon, O God, na ang aming simbahan, O God, ay masunod, O Lord, ang iyong kalooban. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga workers, ang mga pastors, ang bawat outreaches, Panginoon, ang aming simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon, kalingain mo, nakikita mo, mga pangangailangan ng aming mga workers, mga pastors, O God, ang pag-iingat na mumula sa iyo, sa mandak maparoon sila, ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila, O God. Nakikita mo yung buhay nila, nakikita mo, Panginoon, yung mga pangangailangan nila, O God, ng mga workers and pastors, O God, at ganun din po, Lord, ang bawat membro ng outreaches ng Rema. Lord, ikaw ang siyang manguna sa lahat ng desisyon. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa lahat ng mga plano mo sa bawat isa sa mga simbahan, sa mga workers, sa mga pastors. Matupad ang iyong kalooban sa bawat isa, O God. Lord, sa time, O God, ng aming mga workers, sa mga pastors,
ang bawat isa, Panginoon, ay dumaranas na kalungkutan, Ikaw ang kasiyahan, Panginoon. Dumaranas, Lord, ng mga sakit, Ikaw yung kagalingan, Panginoon, O God. Dumadanas ng kawalan, Ikaw yung meron, Panginoon. Ikaw ang Jehovah Jireh ng bawat isa, O God. Lord, nakikita mo ang mga needs, O God, ng mga workers, mga pastors, O God. Ingatan mo sila, O God, sa patuloy, O God, na pagtupad nila, O God, ng mga vows nila, Panginoon. Ganun din po, Lord, ang mga miyembro, Panginoon, ng aming simbahan. Lalo pa, Lord, bigyan mo kami ng burden sa mga kaluluwa, sa ministry na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. At ganoon din po, Panginoon, sa mga iniwan ng mga workers and pastors na full-time. Lord, Ikaw ang siyang kumalinga, Panginoon. Ikaw yung magbigay ng mga pangangailangan nila ng blessings na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa kanilang buong pamilya. At ganito din po, Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming church planting. Patuloy na Ikaw ang manguna, Panginoon. Idako mo ang mga panyapak ng bawat isa kung saan kami, O God, na magtatayo ng simbahan upang marinig ang kaligtasan, Panginoon. At ganito din po, Lord, salamat sa blessing, Panginoon, O God, sa mga renta, O God, sa mga allowance ng mga workers, Lord. Salamat, Panginoon, kasi Ikaw yung aming pagpapala. Yes. Panginoon, Ikaw yung strength ng pagpapala namin. Lord, Ikaw yung strength, Panginoon, ng mga tanong namin, Panginoon. Lord, Ikaw yung gabay at blessing kung bakit lagi kaming nakatayo sa iyong mga salita, Panginoon. So, ang bawat isa sa amin, Panginoon, Ikaw yung naging blessing namin, O God. Patuloy mo kami, O God, na patatagin anuman ang aming harapin, Panginoon, kasi Ikaw yung blessing na mayroon kami, Panginoon. Lord, salamat sa mga pangako mo, O God. Ganun yung, Lord, tinataas namin yung mga activities namin ngayong darating na July, Lord, yung aming Unbelievers Camp, Panginoon. Lord, salamat sa lugar na ibibigay mo sa amin. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang lugar na yan, O God. Ihanda mo, Panginoon, yung mga kaluluwa na dadalhin mo sa lugar na yan, O God. Upang marinig, O God. Mamold kami, Panginoon, O God. Lord, marinig ang kaligtasan, O God. Ang pag-asa, Panginoon. Lord, makonfort ang bawat isa, Panginoon. Pagdating ng camp na yan sa July, O God. Salamat, Panginoon, sa lugar. Salamat sa mga gagamitin, Panginoon, O God, ng bawat isa sa amin, sa bawat churches, O God. At salamat sa maraming kaluluwa na dadalhin mo. Lord, maraming salamat sa kaluluwa, O God. Maraming salamat sa mga bagong workers, sa mga bagong pastors, Lord, ibibigay mo na siya nangangailangan ng bawat simbahan, Panginoon, ng iyong mga manggagawa, O God. Lord, salamat sa blessing ng mga manggagawang yan, O God. Lord, salamat, Panginoon, dalangin namin ang lahat ng ito at patuloy mo kami pagbublutin ng iyong pag-ibig, ng pag-asa na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, dalangin namin ito at itinataas namin sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y muling magmuri sa Panginoon. Papuri sa'yo ialay. Yes, Lord. Hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Yes, salamat, Panginoon.
ang lahat ng pagsamba. O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggan papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Yes, Lord. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Tunay na hindi ka po nagbabago noon, ngayon, Yes, at Lord. magpakailan pa man. Ang pagpapala mo sa amin, O Diyos, ay Panginoon, tuloy-tuloy, O God. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay patuloy mong nais na iparanas sa mga taong laging humahanap sa iyo, Panginoon. At Yes. palaging uhaw sa iyo, Panginoon, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama ninyo sa amin, Father God, sa aming pananalangin at pagpupuri sa iyo dito sa Rema, O God. Purihin po kayo, sambahin, Panginoon. Ngayon pa lang, inaangkin namin ang kasagutan ng lahat ng aming mga napanalangin. Yes, oh God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise God po. Praise the Lord po. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. God bless.